Maraming salamat, Panginoon, sa kagandahan ng panahon, O God. Lord, sa umaga ito, Panginoon, sa aming Presidente, O God, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang buong linggo, Panginoon, ang aming pagganap. Lord, paspasan mo kami ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo kami ng wisdom and knowledge upang makatulong kami sa pangangailangan ng aming mga kababayan, O Lord. Lord, ganoon mo, Panginoon, paspasan mo po, Panginoon, ang aming kapitan na si Edgar Celis. Ganon din po ang kanyang mga kagawan. Maging ang mga kawani, lupon at mga nanumuno sa bawat departamento. Lord, ang bawat isa, Panginoon, na nasa iyong harapan, O Lord, humihingi sa iyo ng awa at tawad, Panginoon. Basbasan mo kami, Panginoon, ang iyong pinagpalang kamay, maging, Panginoon, ang aming mga naiwan sa aming mga tahanan. Maraming salamat, Panginoon, sa blessing. Maraming salamat. Ganon din, Panginoon, sa pagpapatawad. Maging sa mga paninira, Panginoon, itinataas din po namin sa iyo, O Lord. Sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ng banal, at ikaw lang din po ang makapangyayari. Thank you, Lord, o thank you, Lord, for giving us life today. Ang lahat po ay tinataas namin sa natatanging Panginoon. Natatanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Manitili mo. Ako'y Pilipino, nanunumbang magpapakatapat sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag ng may dangal, kalayaan at katarungan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Pangako ng paglilingkod. Kami mga opisyal at kawani ng pamahalaang barangay ng Luzon South ay nangangako na aming tutuparin ang pagbibigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa aming mamamayan. At nakapaloob sa Citizen Charter na ito, higit sa lahat, maglilingkod kami ng naaayon sa pamantayan ng paglilingkod na may integridad at pananagutan. Sisiguraduhin pantay-pantay at walang kinikilingang paglilingkod. Maging anuman ang katayuan sa lipunan. Gabayan ang aming mamamayan para sa kanilang lubos na kasiyahan. Kasiyahan nawa kami ng Diyos, karangalan namin kayo'y paglingkuran. Nagpalang umaga. May umaga, nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na matatagpuan sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2.
Ito po ay patungkol sa kapangyarihan ng panalangin sa ating pong komunidad at sa ating pong pamahalaan. So, ito po ay pinamagatang kong puso ng panalangin, puso ng Diyos. Ang ating teksto, 1 Timothy chapter 2, verses 1 hanggang 4. Sabi po rito, muna sa lahat, pinapakiusap kong inulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin mo rin ninyo ang hari at may kapangyarihan upang tayo'y makipabuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam sa katotohanan ito. Sa po tayo manalangin, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Tinataas po namin sa iyo ang iyong pong mga salita. Pagpalain niyo po ito sa puso ng iyong mga anak na narito ngayon. Ang banal na Santo Espiritu magpaunawa sa amin ng mga espiritual na katotohanan mula po sa iyong pong mga salita. Pinagpala niyo po kami, Panginoon, sa umaga po ito. Kaya ay po pagpala namin kayo. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ay GSO and Housing Department kasama ang ating mga magagandang kagawa.
Bilang property custodian ng ating barangay Misonsa, kami po, kasama ng aking mga GSO, ang nagkikip ng mga properties ng pag-aari ng barangay Misonsa. Ako po ang nagre-record kung kanino po ko ibibigay at ilalagay para pag dumating po ang audit ay madali po natin itong matukoy at makita. Sa aming pong departamento rin, ginagawa ang pagkocontrol number ng ating mga barangay clearances, barangay certification, business board para sa business permit bago po namin ito ibigay sa ating treasury department. Sa aming punding tanggapan, nire-request ang PO ng gas, gasolina para sa ating mga barangay vehicles, gaya po ng fire truck, ambulance, garbage truck, mga patrol, trailers, tuk-tuk, motorcycles para po sa ating mga messengers. Sa aming din pong tanggapan, nire-request ang PO, purchase order, para po makabili ng karagdagang materyales sa mga pagawain, sa mga nasirang pyesa ng mga sasakyan, at sa mga bagong bagay, mga bagay na dapat kapalitan. Sa office din po namin, nire-request ang mga office supplies at cleaning materials na pangunahing pangangailangan po ng lahat ng departamento ng ating barangay. Sa GSO department din po, nakukuha at naibibigay namin ang libreng gamot para po suporta sa ating mga kabarangay na may sakit. Lastly po, may bago pong handog ang ating butihing kapital kasama kanyang barangay council. Ito po ay ang libreng photocopy at printing. Ito ay para po sa mga mag-aaral na nandito sa ating nakatira sa barangay Misong South. Ang requirements lang po natin to bago po ito ma-avail ay kailangan po magpakita ng valid student ID para malaman po namin na talaga po siya isang estudyante. Yun lang po at maraming salamat. At ang 29 po dito ay settled na po. Ang tatlo naman po ay pending. At bago ko po makalimutan, nais ko rin po magpasalamat sa ating kapitan dahil nagkaroon po tayo ng seminar para sa ating mga kabataan, lalo na yung mga nasasangkot sa gulo, ating mga CICL or Children in Conflict with the Law. At isinama na rin po natin yung CAR o yung tinatawag na Children at Risk. Sila po yung mga victim. Ito naman CICL, sila po yung mga nakakabiktima. So, sila po yung ating inuuna para sa seminar na ito, na activity na ito, na napakahusay po ng ating nakuhang resource speaker na isang siya po yung ating head ng Bahay Pag-asa sa San Jose del Monte, si Ma'am Flora May. At maganda po sana magkaroon tayo ng part 2 dahil napakaganda pong panimula para itong ating mga kabataan baka sakaling mapatino pa. At naniniwala po kasi tayo na kahit sila ay nagkakasala, meron pa pong pagkakataon na sila po ay mabago sa pamamagitan ng programa na pwede natin bibigay sa kanila, matulad nitong orientation para sa mga kabataan. Maraming salamat po sa ating sa buong sanggunian po. Actually, nandun po sila Kagawad Claire noon, tsaka si Kagawad Gran at si Kagawad Imperial. Si Kagawad Sasel po kasi nung time na yun nasabay po na meron po siyang seminar sa livelihood. So, wala po siya time na yun. Masyado na po napapahaba. Meron pa po tayong mga cases ng VAC or violence against children or yung mga lumalabag sa RA 7610, also known as the Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ito po yung mga na i-report ko sa atin ng first quarter of the year ay
ay 42 cases. Sa second quarter naman po ay mayroong 24 cases. So, meron tayong 26 cases. So, meron po tayong total na 68 cases from January to June. 45 po dito ay settled na po. 7 cases po dito ay ating na-refer sa WCPD at ang 16 cases naman po ay pending. Sa atin naman pong VAW or Violence Against Women or yung lumalabag ng RA 9262, also known as Violence Against Women. Sa first quarter ay nakapagtala tayo ng 61 cases. Sa second quarter naman po ay meron tayong 67 cases for a total of 128 cases. Medyo nakakalungkot po, masyado pong marami. 11 lang po ang nagkasundo na muling nagsama. Hindi na nga po dapat. May 10 pending. 40 cases naman po ay nagkasundo na maghihiwalay. 3 po dito ang na-issuehan ng Barangay Protection Order. Ang 7 naman po ay parang iba yung binabasa ko. Wait lang. First quarter lang po yun. Ito po yung dalawang quarter na pinagsama ko na po. 20 lang po, 20 po ang aming na-settle. Dami-dami din na naman. Grade to separate, napakadami po, 37 cases. Ang nagkasundo naman para sa sustento ay 24 cases. Nagkasundo naman para sa kustodiya ng kanilang mga anak ay 7 cases. Meron naman pong 17 na ipinagkala lamang. Parang tinapon lang yung kanilang asawa. Meron naman tayong 18 cases na pending. Meron pong 3 na na-refer natin sa WCPD at 2 lang po ang na-issue natin na Barangay Protection. Sorry Grace, nais ko lang pong iparting sa inyo na ang ating pong mga bayuman ay gumawa ng boya or trap para po sa pagharang ng mga basura, no? Sa nilalagay po nila sa ating mga ilog at creek. Ang layunin po nito upang maiwasan po ang pagbara sa ating mga naluyan ng pagbara ng basura. So, naglagay din po kami ng mga tarpaulin sa iba't ibang lugar kung saan ito po ay nagpapaalala sa atin bilang sa mamamayan na tayo po ay may pananagutan, no, sa kalinisan ng ating barangay. So, hindi kaya ko po ang bawat isa na mag-isa, lalo na po sa ating weekly cleanup drive. No? Hindi lang po dapat ang bayaman ang gumagawa nito. Tayo pong mga kawani, mga household, mga residente, no, and mga SK, mga barangay officials, dapat po kayo ay nakikisa sa aming programa. And sa naman po ng agrikultura, no, nais ko lang pong ipalam sa inyo na nagkaroon na po ng initial monitoring ang ating mga butihing staff ng mga Senro, coming from Senro, no, yung mga LGU. Binisita na po tayo yung ating, tayo po ay patuloy na sumusuporta sa urban gardening. So sa mga gusto pong magtanim, no, hindi kaya po namin kayo, meron po tayong backyard farming, kung saan ang layunin po nito ay magkaroon po tayo ng malinis na pagkain sa ating tahanan. Siyempre, sa ekonomiya at siyempre, tulong na rin sa ating kalikasan. Nais ko lang po, sana tayo ay magkaisa, magtulungan para sa malinis, luntian at progresibong barangay. Muli, maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Sa committee ko naman po sa livelihood ay natapos na namin ang paggawa ng phases last week lang, on Thursday. At meron po tayong
tuloy-tuloy na programa dito sa ating barangay. Tutuloy pa rin po yun. At syempre din po sa ating sa social services naman, syempre po congrats ko rin po yung nagganap po kami ng Federation ng mga senior citizen. Nagpapasalamat po ako syempre kay Cap Edgar Celis na katuwang ko po sa pag-aayos ng Federation ng ating barangay na nagkaroon na tayo ng pagkakasunod-sunod mga senior kasi alam naman natin na ang ating barangay isa din sa maraming sa mga senior citizen. Yun nga po ang naging presidente po ng Senior Citizen Federation ng Barangay Quezon South ay si Pres Galido. Yun, si Kapkong po. Siya po, nilupot po natin. Yun. Tapos susunod naman by July, meron tayong General Assembly ng mga solo parents naman po. Kasi ito naman po ay magkakaroon naman ng eleksyon ng mga solo parents. Kasi kasama po po si Cap Edgar Celis ay isang naman gusto lang namin mangyari ay magkaisa ang lahat ng sektor ng Barangay Quezon South at magtulong-tulungan para at least marami po ang mararating natin. At isa rin po, i-congrats rin po ang ating barangay dahil na sa panunumpa nila ng ating mga konsehal at mga ating bagong pamunuan sa city ay isa po tayo sa nabilang na sa pagmamalaki ni Congressman Arthur Robes na nabanggit niya po doon na ang ating lungsod ay dinadayo na ng lakbay-aral dahil din sa atin. Kasama ko tayo doon ang Barangay Quezon South. Ang Barangay Quezon South at ang Kaipian lang po ang isa po sa dinadayo ng mga daycare na workers po natin. Kaya maraming salamat po lalo na sa sa committee na hawak ko po sa daycare na i-continue nyo lang po ano po yung nasimulan po ninyo. Basta nandito lang po kami na handang gumabay at tumulong at sumuporta po sa inyo. Lahat po ay basta po maganda at magkakaisa po at wala pong malayo po ang mararating. Lahat, ito po, sana po magtulungan po tayo lahat sa mga committee po na hawak ko din sa mga mother leader at yun sa Bausi at sa lahat po ng kawani ng barangay. Basta po nagkakaisa at nagkakatulungan ay marami po mararating natin at lahat po ng mga kapwa po natin na kaya po natin abutin ng ating kamay at aabutin po natin. Yung maraming salamat po, Madaling Marga. Po sa aking puso at wala rin po sa aking minamahal na kapitan, magandang umaga sa ating pong mga kagawad, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod dito po sa Quezon South. Kayo po ang tanging pong aming sandigan at kami po ay sobrang nagpapasalamat sa inyong pong kasipagan at pagkakaroon po ng mabuting puso, bukal na paglilingkod para po sa tao at barangay ng buong Quezon South. Mula naman po sa aking committee, ako po ay nag-report sa inyo na patuloy pa rin po na ang ating pong mga barangay health station, patuloy po na naglilingkod mula Lunes hanggang Biyernes, na kung minsan po ay hanggang Sabado at Linggo. Nandyan po ang ating Committee on Health, ang ating masisipag na BHW, kasama po ang kanilang mga midwife, na patuloy pong naglilingkod dahil po ang alam po natin at syempre po ang ating po kalusugan, ang pinaka-importanteng sandigan nang sa gayon po ay magkaroon po tayo ng malusog na pamayanan. Kaya po sila ay patuloy na naglilingkod, bukas po mula Lunes hanggang Biyernes, para po sa mga buntis, sa mga senior, sa mga bata. At sa ngayon po ay meron po tayong ginagawang feeding program para po sa mga batang malnourished na kung saan po nilaanan po ng pondo ng ating kapitan at ng council para po sa kanilang feeding program na gagawin po sa loob ng 90 days nang sa gayon po ay matapos po natin at malagpasan ang malnutrition. Gayon din po ay meron po tayong patuloy po na may gamot pa rin po sa ating GSO na pinamahalan po ng ating mga masisipag na GSO, ang ating pong gamot. Na alam ko po, meron pa po tayong nakita doon ng stocks po ng tetanus toxoid. Ito po ay available pa rin sa ating barangay. Muli po, mula po sa center, kung saan po nasasakop, humingi po ng reseta, magpa-reseta, pumunta po sa DSO, dala po ang inyong reseta. Nang sa gayon po, ito po ay galing sa center at doon po ito ituturo. Kasunod din po ang ating pong parabet, ako po nagpapasalamat sa ating pong mga parabet na patuloy na umiikot. Natapos na po natin lahat po ng mga maliliit na lugar dito po sa Quezon South. Subalit, alam ko po na ang pabahay na siyang pinakamalaking lugar po ay hindi pa rin po tapos. Sa ngayon po, kami po ay nasa section 13 pa lang
na ito po ay binubuo ang pabahay ng hanggang Section 25. Kaya po sa mga nagagalit dahil hindi daw po natubukan ng kanilang mga aso, bagkus po, pasensya na po dahil po sila po ay dalawa lang at sila po ay pumapasok at nagbabahay-bahay. Sila po ay nangangatok, subalit ang iba po ay wala sa kanilang mga bahay. Huwag rin po kayong mag-alala dahil po napag-usapan na po ng council na magkakaroon po kami ng posting sa bawat court. Ganun din po ang paglalagay po na kasama po ng vehicle pound na binigay po sa atin ng Mayor Rita Robes ay iikot po sa buong Luzon South para doon sa mga natirang mga aso at pusa na hindi po nabakunahan. At ako rin po ay mayroong sasabihin sa inyo tungkol po sa rabies. Ang rabies po ngayon ay sobrang pong napakadami sa San Lazaro kung hindi po mapapanood. Subalit tayo po dito sa Luzon South, napakaswerte po natin dahil po sa pagpupursigi at pagkasipag po ng ating council, ng ating pong barangay, tayo po ay walang ganong kaso. Kaya po, maraming salamat po sa nakikisa sa programa ito dahil po ang rabies po ay nakakamatay. Kaya po, kayo po sa bawat isa po na nakakalmot lang po ng pusa o kaya po ay nakagat ng aso, tayo po ay huwag magdalawang isip na pumunta sa center nang sa gayon po ay magkaroon po kayo ng kaalaman. Sa atin po sa St. Bernadette, ang St. Bernadette po, ang tanging ospital, kasabay po ang ospital ng lungsod sa Pangkalay na mayroon pong libre rabies vaccine. Dalawa po ang libre ng St. Bernadette para po sa kagat ng aso. Kung 4 po yan, 2 po ang libre, ang 2 po ay pupunta po kayo sa privado. Kaya po, huwag po inyong baliwalain dahil ito po ay nakamamatay. Kaya po muli, sana po, anuman po ang aming pong ginagawa, alam po namin ito po ay laging unang. Pero syempre po, sabi nga po, kami po ay patuloy na maglilingkod sa inyo. At the same time po, ito po ang trivia, tuloy o hindi man po ang eleksyon ng December 1, kami po, ang samahan po ni Cap Edgar Celix ay patuloy na maglilingkod dahil po sa aming puso, ang pagsaservisyo sa Luzon South ay aming pong sobrang mahal. Isang kapagpalang umaga sa ating lahat. Sa ating pong bisita, yung lahat ng mga estudyante ng ALS sa panungunan ng San Joel, magandang umaga po sa inyo. Mamaya po, meron akong ibibigay sa inyo. Sana tumibig. Meron ka nag-usap na kami ni San Joel. Nalimutan ko na to. Sa Word of God, may minsan hosta ng panalangin ay isang mahalaga sa ating buhay. Mayroon po mga panalangin na para sa ating kaligtasan, may panalangin na para sa pagpapatawad na ating kasalanan, may panalangin na ang lahat ay kahilingan. Yun po ang lahat na panalangin ay libre. No? Libre, pero yun ay mayroong napakalaking sukle, no? Mula sa ating Panginoon. Okay po. Tungkol naman po sa amin, sa ating committee, nagawa na po natin, natapos na po ang construction ng paradahan, no? Yung paradahan ng ating ambulansya at saka yung fire truck, no? Kasi tingnan yung plan yung ating ambulansya. Bago po yun, kaya lang, dahil sa wala siyang grahe na ulan araw, kaya nagiging mabilis, no? Mabilis lumupas yung pintura. Parang ang edad ngayon na ating ambulansya, ilang taon na. Pero sa totoo lang, mahigit 1 taon na po yun. Kaya minarapat na ating Cap Edgar Celix na magawa ng isang magandang grahe ang ating mga sasakyan. At tungkol naman po dito sa Facebook, tungkol po doon sa problema ng drainage canal sa may Section 6, pagitan ng Section 6 at ng Section 7. Ito po ay ginagawa na ngayon, Edward, no? Kasi ito ay medyo malaking problema ang malaking drainage. Kasi nung ginawa yung building ng ating school, ay mayroon pong nabasag na malaking pusa.
Kaya napakalaking problema po yung lugar ng Section 2, Section 6 at saka Section 7 kasi may sarado yung isang malaking tusok doon. So sa ngayon, ginagawa na ng paraan yun, yung lugar na yun, nagpapaupo tayo ng isang malaking PVC na para presyo yung secondary na daluyan ng tubig. So, sa ating sa ating mga kapitbahay dito sa Barangay Luzon South, kung meron man po kayong problema tungkol sa ating drainage, maraming drainage, o kaya catwalk, kung meron pa kami hindi ko alam kung meron pa kami natitirang budget tungkol sa catwalk, mag-request lang po kayo, simulan po kayo, address kay Captain Sales, para po matugulan ang ating problema. Monday morning, good morning po sa ating lahat. Nais ko lang pong pasalamatan siyempre ang ginanit ng Panginoon ay umaga na sa ating exhortation. Bishop Jonas, maraming salamat po. Sa nag-host kay umaga ang JSO at saka Bausi, kay Ma'am Nena and Ma'am Gord, sa inyong mga kasama. Maraming salamat po. Isa po ang mga departamento po na hinahawakan nila na hindi na babakanti actually, no? Lalo sa Bausi, no? Kahit Sabado-Linggo yan, no? Pagka may kaso po tayo na dapat atinan, available po lagi yung mga yan. So once again, palapakan naman po natin ang ating mga kawali. At may karagdagang assignment sa akin yung mga yan actually. Nung isang araw ay pinatawag ko sila at akala nila ay may problema. So nagtutulagan pa bago pumasok sa loob ng office. Ang instruction ko po ay binigay ko po sa kanila yung pamamahala dun sa pagpapaganda ng ating hallway. Dahil nakita nyo naman, nung isang araw ay dumaan ako doon. Siyempre maraming tao, no? Maraming tao. Ang gusto ko ay laging mabango kahit maraming tao, no? So, sabi ko kayo po bahala. Nag-present sila sa akin ng disenyo, no? Mga halaman, mga ano dyan. So, natutuwa ako sa kanila, actually, no? Dahil sabi ko, hindi bagay sa akin maglalagay ng mga halaman dyan, eh. So, kayo nakikita kong obra sa ganyang bagay. So, sa mga susunod sigurong panahon, natuwa ang ating treasurer. Sabi ko, i-represent natin yan sa ating treasurer. Mababudgetan yung ating pagpapaganda, yung beautification dyan sa loob, sa hallway ng ating barangay, sa CR. Dahil yun po ang gusto natin, no, na tayo ay hindi lamang mediocrity. Kumbaga, we aim for excellence. Hindi po pwede yung pwede na. Dapat kung kaya pa natin iangat po natin ang ating uri ng paglilingkod. Ayan. So, gaya nga po ng sinabi ng ating mga kagawad sa SEL, isa po ang ating barangay na binibisita na para maglakbay-aral, na para mag-benchmarking ang ibang bayan. Anong bayan nga ba? Ubando. So ang bayan ng Ubando ay ang kanilang mga daycare worker ay pumunta po rin sa ating barangay dahil ang ating pong barangay sa San Del Monte ay isa sa dalawa lamang na barangay na mayroong level 3 ng Child Care Development Center. Ayan. So, na makikita po sa Harmony. At ang iba po ay talagang patuloy po natin ini-improve. Ganyan din naman ang committee ng solid waste management, committee ng health, committee ng pagawain. Natutuwa po talaga ako dahil napaka-proactive ng mga ito. No? Siguro po doon sa yung sinasabi ni Kagawad Alicia kanina na may mga hindi pa inaabot doon sa turok. No? Mangyari po kung kaya nang pong dalhin sa barangay dahil kaya nga po nasabi niya, dadalawa lamang po yung ating parabin. Kayo na po magdala ng inyong mga kahayupan, alagang aso na sa barangay. Kayo na po magdala para
tulungan niyo rin po kami. Ayan, dahil sa pag-iikot, minsan natataon pa na walang tao yung bahay. Kaya hindi rin bibigyan ng tamang turok ng inyong kahayupan. So, isa lamang po ang aking nais ipaabot. Nung nakaraan po ay nagkatid kami ni Kagawad Claire ng Water Summit. Alam niyo po, first day ng office ng ating mahal na Mayora, ang kanyang instruction ay, actually, first executive order ay magbuo ng task force kaugnay sa problema sa tubig. At sa pangalawang araw, na-schedule agad ang Water Summit. So, biglaan kami ay mga punong barangay, pinatawag kasama ng ilang mga stakeholders, ang water district, ang local water utility administration o LOA ay kasama rin po namin. Wala lamang po ang prime water. So, medyo matapang ang pananalita ng ating Mayora at siyempre ng ating congressman with regard sa problema sa tubig. Rest assured na hindi po tinutulugan ng ating mga namumuno sa city, lalo-lalo na ang pagkatuwang sa serbisyo, ang problema po sa tubig. Sa buong bansa ay mahigit 100 ang pinasok na joint venture agreement ng Prime Water sa ilang mga local water district. At kasama po tayo doon. So ang problema sa tubig ay hindi na po problema ng San Jose del Monte, kundi national issue na ito. Okay? National issue na po ito. Kaya ang nakakalungkot po dahil ang ating mga kabarangay minsan na hindi pa gaano na-educate. Kung kaya't ang panawagan po ngayong umaga, tulungan po natin magpaliwanag naman ang ating Mayora, ang ating congressman, na ang problema sa tubig ay hindi po problema ng dadalawang tao lang, no? Bakit sinisisi sa kanila lagi yung tubig, no? Sana tayo ay matuto rin naman. Nagkataon na kami po yung mga nasa panunungkulan, kung kaya't siyempre, tinatanggap namin ang reklamo dahil kami po yung dapat gumawa ng paraan dahil kami po yung mga nasa pamahalaan. Pagka ganun pa man, huwag nyo naman pong isisi sa pamahalaan yun. Kung anumang ongoing predicament, no, sa tubig. Ang maganda rito ay mayroong solusyon na ginagawa. At papauna ko na po, mayroon po board resolution ang water district na ipinasa to terminate yung kontrata. Dahil po ang kontrata ay 25 years. So tayo po ay nasa running to 7 years pa lang. Kaya medyo mahaba-haba pa. Kaya ang local water district ay gumawa ng board resolution to pre-terminate yung kontrata nila sa prime water. So mangyayari po niyan, siyempre pagka hindi nag-agree ang prime water na maghiwalay, para mag-asawa yan. Pag hindi nag-agree ang prime water na maghiwalay sila ng water district, mapupunta sa arbitration. Magkakaso yan. At kung ano ang sasabihin ng korte, tuloy ang pag-aasawa, let's just hope and pray na mag-improve na yung ating tubig. Ayan. So, pagkagawa nangyari, ay talagang ang korte na nag-utos na hindi po pwedeng putulin ang kontrata, ay manalangin na lang tayo na talaga mag-improve ang water services sa ating lungsod. Sa kasalukuyan, meron po silang kung kayo po dumadaan ng Muson o Tungko, meron pong ginagawang tubo dyan at well, nagpapatotoo naman ng ibang barangay like Graceville and Gaya-Gaya na dahil doon sa bagong proyekto na yun ng Prime Water ay gumanda yung nila. So papunta po rin sa Muson yung paghuhukay na naman. So ayun po, siguro ay nauubos na pasensya ng mga mamamayan sa
kabagalan ng prime water. Kaya ako po nababanggit dahil malaki po ang naging epekto ng usapan ng tubig sa nakaraang eleksyon. Sa dami-dami po ng tulong na proyekto na ibinigay ang Robes Administration sa Barangay Luzon South, nabigyan po natin ng hindi magandang boto at natalo pa sa ating barangay. So nakakahiya. Kaya naman ang panawagan ko bilang tayo mga kawani at higit na nakakaalam, mangibabaw po sana yung mga magandang nangyayari sa ating barangay. Dahil po yan ay sa kagandahang loob ng Robes Administration. Ang health center ng Phase 3, saan po mga HW ng Phase 3 rito? Ayan. Noong Friday ay pinirmahan ko na po yung acceptance. Tapos na po yung health center po ninyo doon. Yan po ay handog ni Mayora Reda Robes. So nasa akin na po yung susi. Inaantay lang po natin yung schedule ng kanilang pagpapasinaya. No? Dahil papasinayaan pa po yan. Pero mahalaga, nasa akin na po yung susi ng health center na bagong-bago at napakaganda. No? At isang araw ay inikot natin ni si Perli at ngayon. Kasi si Freddy yung kasama ko isang araw ng umuulan. Pinuntahan ko dahil sigurado ka ako manghihingi ng extension itong mga ito sa likod. Kaya pwede namang maglagay din ng extension doon sa likod para doon sa mga ilang mga gamit na ginagamit po ninyo. So, yun lamang po siguro. Malamang itong mga papauna ko na po yung ating pong celebration ng first year founding anniversary ng Barangay Luzon South ay October 31. So, ang ating pong isang programa na bola kontra droga, na basketball po yung ating ginagawa, ay nire-program po natin para doon sa gastusin, doon sa founding anniversary. Dahil ang sabi ni Kagawad Al, dapat may basketball na mga bading. So, ilan lamang po yun. So, maaari mamaya ay magiging usapan po ito sa council sa session mamaya. Kaya nag-gym na yan si Jensen. Nag-gym na yan Nagpapalakas, no? High blood po ako. So, maaaring 3 araw po itong celebration. So, depende sa pag-uusapan ng council, no? Dahil ito po ay kauna-unahang taon na natatag ang ating barangay. Gusto po natin na maging maganda at maayos po yung ating celebration. So, malamang ay mga traditional sports ang ating introduce. Mga traditional sports like palo sebo, marathon, yung mga hindi na natin napapanood ngayon ng mga sports. Yun po ang aming naiisip sa celebration po ng ating founding anniversary. Gawang ka. Si Kalawan Aurelio na naman. Sa senior citizen, isa po sa mga natutuwa po ako dahil na-federate na po ang 14 na Senior Citizens Association sa buong Luzon South. No? Yan po ay sa pagsisikap ni Kagawad sa SEL. Ang una pong na-federate yata yung sa... Actually, wala pang federation pala dahil hindi dumami yung samahan ng mga PWD. Ang senior citizen kasi talagang dumami. So, nahihirapan po kami na kausapin isa-isa ang bawat samahan. Kaya sabi ko, might as well na maging federation na rin yung samahan ng senior citizen. So, noong Saturday ay nagkaroon sila ng butuhan. So, nakibahagi lahat ng senior citizen at kinongratulate ko po si Cesar, si Kapong dahil sa po ang nahirang federation president. So, sa mga susunod ay manunumpa na yan. Kaya ako pa nababanggit dahil baka ma-approve ng council ay naiisip kong maging bahagi nila sa celebration ay magkaroon ng senior citizen social night. Pagsama-samahin lahat ng senior citizen, isang gabi, nandito sila lahat ng samahan ay bahala na po si Kagawad Claire sa live band para sa kanila. Para mabigyan mo. Baili ba?
Yun po mamaya sa session ay pag-uusapan yung isa sa mga agenda yung ating founding anniversary. So siguro wala na po nakalimutan kay Sir Joel. Congratulations po. Palaparan po natin ang ating napakatagal na po namin magkakilala ni Sir Joel. Napagawad pa lang po ako ay talagang yung aking heart po kasi talaga nasa education. Sabi ko, ang edukasyon ang pinaka-mainam na tool para mabago ang kalagayan ng isang individual. Kaya sa mga estudyante, kayo po ay magsikap, huwag po kayo tumigil sa pangarap. Dahil ang pangarap din naman po namin, hindi man namin abutin yung henerasyon na yon ay mabago ang imahe ng Barangay Luzon South, particularly sa Pabahay 2000. Okay? Kaya ang ating bawsi, yung ating children in conflict with the law, ay lagi kong sinisilip yan kung tumataas yung mga pasaway na bata. Dahil, pero ngayon ang tumataas sa ating awayan ng mag-asawa. Sa report mo kanina. Kasama na ba yung kay ano? Wala na. Pero may mga naayos naman. May mga naayos naman. Baka magbago tayo ng strategy, no? Baka nakaligtaan natin yung couples. Dapat tingnan din natin yung mga mag-asawa. Baka marami naghihiwalay, no? Magpa-seminar tayo ng couple seminar siguro. Okay? So, maraming salamat po. Sige po, compress tayo. Compress po. Compress po tayo.